What's up mga kaigang? Kung sound quality ang top priority mo, hindi mo dapat palampasin tong speaker na i-unbox natin ngayon. Ito ang Edifier MR5 High Resolution Tri-Amp Studio Speaker. Yung link dito, nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Buksan natin dito sa taas. Yan, bungad na bungad yung manual, Paperworks. Tapos andito na yung cable niya, no? Crossover cable para mag-connect yung dalawang speaker. Ito yung auxiliary cable. Yan, kung gusto niyo i-connect sa computer nyo o kaya sa phone, yan, 3.5mm. Tapos andito na yung power cable. Yan. So, may tela na nakabalot dito, no? So, ito yung isang speaker niya. Yan. Kasi, no? Ganda. Napaka-professional ng aesthetic niya. Bagay talaga sa mga studio setup or sa mga desk since hindi masyadong malaki. Available din pala to sa color na white. Ito mismo yung Edifier MR5. Solid na wood yung build quality. Tapos may rose gold na accents. Dito sa main speaker, nandito na yung 3.5mm na headphone jack tsaka auxiliary port kung gusto nyo i-connect directly sa phone nyo or computer. Dito naman yung volume knob. Rose gold din. Tapos alloy na. May 3 modes to. Press nyo lang ng isang beses para mag-switch sa Bluetooth, music mode, or monitor mode. Para sa mga hindi familiar sa monitor mode, mostly ginagamit ito ng mga content creators or video editors kasi true to life or plain yung tunog, kaya mas accurate sa editing. Sa madaling salita, para ka nag-selfie pero walang beauty filter. So, sakto to sa mga vloggers or video editors, no? Tapos, nandito yung Silk Dome na tweeter niya. Ito naman yung mid-range, tsaka sa ilalim, nasa side, yung subwoofer for bass. May sariling amplifier yung tweeter, mid, at subwoofer para mas maganda yung details ng highs, mids, tsaka lows. Meron tong dalawang 10 watts sa tweeters, dalawang 15 watts na mids, at dalawang 30 watts na subwoofers na may total na 110 watts, no distortion output, at 40 Hz to 40 kHz flat frequency response. Dito naman sa likod, yung mga ports niya, XLR, PRS, RCA. Usually, ito yung mga ginagamit pag may sound card ka or mixers, kaya sakto, meron dito. Tapos, pwede nyo din timplahin yung high and low frequency dito, pero pwede din kayo mag-adjust sa Edifier app. Speaking of app, meron itong app support, no? Itong Edifier Connects app. Available to sa iPhone at Android. So, dito sa app niya, may mga naka-ready ng sound effects. Yan nga, yung monitor kung nag-edit ka ng video mo, tapos music, or pwede ka mag-customize. Yan, dito sa customize, pwede mo din timplahin yung music mode or sa monitor mode. So yun nga, gaya na sinabi ko kanina, pwede natin timplahin yung tunog ng speaker dito sa acoustic tuning. Yan. Medyo overwhelming lang to sa una, lalo na sa mga first timers, pero i-explain ko sa inyo para mas maintindihan nyo. So yun, dito sa acoustic tuning, nakalagay low cut-off. Ibig sabihin, nagseset lang tayo ng range kung hanggang saan lang siya mag-play ng bass. So dito sa frequency, kung makikita nyo, pag mas mababa yan, mas madami pa rin yung bass or malakas yung bass. Tapos pag mataas, yan, ibig sabihin less bass tapos manipis yung tunog niya. Pero tayo kasi gusto pa rin natin may bass. So gawin na lang natin nasa yan, 60 Hz. Tapos yan, yung next dito, yung slope, dito ka magseset kung gaano kabilis mag-fade yung bass. So, pag mas mababa, yan, yung negative 60 decibels. Ibig sabihin, slow fade yan. Pag nilagay natin sa negative 12, ibig sabihin, balance yung pag-fade niya, no? Tapos, pag sinagad natin sa negative 24, ibig sabihin, sobrang bilis mag-fade ng bass nun. So, imagine nyo na lang na parang gripo tong slope. So, pag mabilis nyo sinara, di ba? Mabilis din mawala yung tubig. Pero pag dahan-dahan nyo sinasara, dahan-dahan din na nawawala yung tubig. So, parang ganun yung slow. Itong acoustic space, depende to sa placement ng speaker nyo, no? Bali, pag open area or open space, malayo sa wall, yan, dapat naka 0 decibels siya. Pero pag malapit sa wall, lalo na yung side ng speaker niya, no? Kasi nandun yung bass, iset nyo sa negative 1 or negative 4 decibels. So yung ginagawa nitong acoustic space, kinokontrol niya yung bato ng bass mo para hindi sabog yung tunog. Tapos yan dito sa desktop control, kinokorek niya yung tunog ng echo or yung reverb.
So, pag naka-on to, mas focus yung tunog niya sa'yo. Yun nga lang, pag naka-wired kayo, hindi nyo ma-access tong Edifier Connects app. Pero once na ma-save nyo na yung settings dito, no, ganun na rin yung timpla niya, no, kahit naka-wired siya. So, timplahin lang pala natin yung speaker natin, no, bago natin patugtugin. Yan. Gawin nating -6 decibels. Tapos, naka 0 decibels tayo sa acoustic space kasi malayo naman sa wall tong speaker. Yan, okay na to. Bago natin i-test to, make sure naka-earbuds kayo or headphones para mas marinig nyo yung sound quality na ito. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light. Hit them strictly with that fire. Lifetime waiting for us in a world where I was yours. Get the heck out, I need rest now. Got me bummed out. You, baby. Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi. Kabisado Ng libo-libong buwan, ang kulay ng kalangitan. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Hindi na managinip. Hindi na Edifier, EvoBuds at EvoBuds Pro. Yung link ng mga to nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Bali parehas na naka high-res audio to. Yan, naka LDAC yung codec. Pero unahin muna natin tong EvoBuds. Yan, box natin. Pagdating sa loudness, tamang-tama lang yung lakas niya. Pero pagdating sa sound quality, ito talaga yung strength niya. Hiwa-hiwala yung tunog ng highs, mids, tsaka bass kasi nga tri-amp to. Kaya hindi sila naglalaban sa tunog, na may maintain nila yung sound quality individually. Nakabuhay na buhay yung highs or tunog ng cymbals. Malaking tulong din kasi yung codec nito since naka LDAC na, high resolution na yon. Pero pwede din kayo mag-wired kung gusto nyo ng maximum clarity sa music. Kaya kung priority mo is sound quality, hindi mo dapat palampasin tong Edifier MR5. Pang audiophile ang specs at quality, pero napaka-affordable. Kaya kung gusto mo maka-experience ng high quality audio, sakto tong Edifier MR5. Sa ngayon, makukuha nyo lang to ng around 6.5 to 7.5. Yung link dito, nandito lang sa ilalim ng video natin, description or pinned comment sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi niyo dito sa Edifier MR5 Studio Speakers? Comment down below!